Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin, no? So meron tayong gagawin ngayon, isang Bluetooth speaker na ang brand mga ka-DIY ay JBL, no? Bluetooth speaker na ang brand ay JBL. Okay, sabi na may-ari mga ka-DIY ay wala daw itong power. So yung ganitong klase ng JBL ay ito ay fake, no? So kung nakikita natin ay mumurahin lang sa kanyang plastic at halata mga ka-DIY na ito ay imitation or imitate lang, no? Imitation or rebrand kung tawagin natin ay fake. So ang problema ito ay walang power at isaksak natin yung pinaka-charger natin to. 5 volts charger natin na charger, no? Na C-type. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo ay meron siyang indicator nagpa-flashing. Ibig sabihin mga ka-DIY, kapag ganito ay nagpa-flashing, so it means ay merong short sa board. Kapag ganito dapat yan ay stable or steady yung ating light indicator para sa ating charging. So yan, bali nagpa-flashing, ibig sabihin ay meron siyang short pagka ganito. Kapag pinindot na naman natin yung ganitong klase ng switch ay dapat mag-power on yan dito sa ating display. So ngayon ay hindi siya nag-power on, hindi, walang display yung ating Bluetooth speaker. So it means ay may problema ito sa ating battery pag ganito. So hindi naman lahat ay pagka wala siyang display ay pag halimbawa may display siya at saka hindi tumutunog, so ibig sabihin ay nasa audio IC ang problema niya, no? Kapag ganito ay walang display ay pwede rin may shortage sa board kaya hindi siya mag-power on, no? May short na mga regulator or may short na mga parts kaya ayaw siyang mag-on, no? Pagka shorted niya kanyang audio IC na to, minsan ay wala siyang display or minsan may display naman siya pero wala siyang boses or hindi siya nagpo-function, no? O hindi siya magkakaroon ng boses or minsan ay hindi kumukunik sa Bluetooth natin. So yan ang mga i-share ko sa inyo mga ka-DIY, no, kung paano gawin yung mga ganitong klase ng mga Bluetooth speaker na mga fake na JBL. So yan, dito sa kanyang itaas ay ito yung mga usong-usong ngayon na lumalabas ng mga fake, no? Mga ganitong klase ng itsura. So ganoon pa man mga ka-DIY, para i-share ko sa inyo kung paano gawin ito ay panoorin na lang yung ating video para malaman nyo at kung paano gawin yung mga ganitong klase ng speaker. Okay, so unang gagawin natin ay buksan natin muna. Okay, so tanggalin natin itong mga screw. Tingnan natin sa loob kung ano nangyari, kung bakit ayaw niya mag-charge at nagpa-flashing. So yun mga ka-DIY, kung napapansin nyo ay may nakikita tayo ng isang parts na pumutok, no? Ito mga ka-DIY yung pumutok na parts sa loob kaya ayaw mag power on o nagpa-flashing yung ating Bluetooth speaker, no? So 470 by 10 volts na SMD type na capacitor. So walang laman, no, sa loob yan, no? Bale dito nang galing sa ating board. So yan ang sisilipin natin kung bakit pumutok yan. Mga ka-DIY ay ililipat ko sa taas para makapagturo tayo ng mabuti, no? Ililipat natin dito sa pinakamesa natin para makapag-troubleshoot tayo ng maayos. Ang unang gagawin natin ay re-remove muna natin yung yung ating board. Okay, so pwede nating tanggalin yung yung mga wiring dito. Pwede natin tanggalin yung mga wire basta sa pagtanggal natin ay alamin natin kung saan ba sila papunta. Yan. So ito yung mga pumutok mga ka-DIY, no, yung kanyang kapasitor. Yan. Yung ganito ay pumutok at dito yan nakalagay. So meron yang isang kapasitor kanina yung pumutok. So yun na yan mga ka-DIY, yung kanina yung pumutok, no, ito yun. Yan. Pagka mag-over voltage kasi or mag-short ay pwedeng pumutok yung ating mga kapasitor na ganito na electrolytic na SMD type. Yan. So ito yung mga pumutok kaya nagpa-flashing siya mga ka-DIY, no. So alamin natin kung bakit siya pumutok at ano yung mga dahilan or sanhi. So yan, bali tatanggalin ulit natin yung mga wiring nito.
i-pull out muna natin yung mga wiring, no? Ito. At check natin. Tingnan natin kung saan banda. At sa pagtanggal ng wiring, alamin nyo kung saan yung battery at saan naman yung switch, no? So dito ay alam natin na ito yung battery at ito yung switch yung tinanggal natin. Yan. Ito yung sa switch. Ito yung switch mga ka-DIY, no? Yan yung tinanggal natin at ito naman yung sa kanyang battery. So titingnan natin kung may laman yung kanyang battery bago natin i-check na mabuti. Okay, so check natin dito sa dalawang terminal. Tingnan natin kung may mga output voltage na galing sa ating battery, no? Okay. So check natin yung output ng battery. Kasi pagka walang laman to, ibig sabihin ay baka sa battery, no? Pwede. So meron tayong 8.2 volts mga ka-DIY dito sa ating tester, no? Kung napapansin natin ay buhay naman yung kanyang voltahe sa 8.2. O it means ay dalawang battery ito na naka-series na naka 8.4. So dalawang battery ito ang ganitong klase ng ng voltahe ng ating Bluetooth speaker, naka-step up yan. So 8 volts ang ginamit para gumana. Bali ang input nito ay charger type na 5 volts, then boost up sa 8.4 volts ang battery para maging malakas, kasi malakas yung ganitong klase ng JBL kahit sila ay mga PEC, so malalakas din sila yan. Ang gagawin natin ngayon ay mag check muna tayo ng circuit. Kadalasan kasi sa mga ganitong bagay ay shorted yan, kaya walang display, no? So dito ay check natin, mag-buzzer type tayo. Mag-buzzer muna. Yan, buzzer tayo. At mag-check tayo dito sa board. Tingnan natin kung may shorted, kaya ayaw mag-power on, no? Okay, so dito. Okay, may buzzer. Ang gagawin natin is gag-ground natin sa chassis yung ating negative test prod dito. Chassis. Then mag-check tayo ng mga kapasitor, no, kung nagbabuzzer o hindi. Dito kagad natin malalaman kung may shorted o wala. Dito sa kapasitor ay shorted yun, no? Papansin nyo. Dito pala sa positive. So dito tayo sa positive ng kapasitor. Ito yung negative, yung may guhit. So yan ang pinaka negative natin. Dapat dito tayo sa kabila, sa positive side. So walang buzzer, no? Dito sa saan pa may kapasitor? Dito bandang dulo. Dito sa positive. So walang buzzer. So it means ay okay yung circuit dyan. So dito tayo sa isang kapasitor dito. So wala din mga ka-DIY, no? So ito yung kapasitor na pumutok na kagaya nito dyan. Shorted mga ka-DIY, no? Shorted. Yan. So isa dito sa kapasitor nito ay positive, kasi ito yung positive natin, ito naman yung negative. So isa yan sa dalawang yan, dapat ay hindi mag-buzzer yung ating tester. So dito, dahil ito po ay katulad lang ng ganito, no, kaso lang pumutok lang siya kanina, kaya yan ang itsura ng itsura niya. O shorted dito sa kabila, shorted din. Para mas malaman kagad natin, ito yung coil galing dito sa ating 5 volts na charger, diretso dito sa natin, kapasitor, no? Pagkatapos ng kapasitor ay dadaan siya ng charging IC. Ito yung charging IC. So check natin to kung may voltahe ay kung shorted. Yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo ay shorted ang areang ito. So it means ay itong IC ay papunta yan sa charging IC natin, no? Dito sa battery. Dito yan papunta sa battery. Yan, kung napapansin nyo ay nagbabuzzer dito. Yan, no? Okay, kabila, wala. So dito yung talaga natin makita, no, kung sira siya o hindi sa coil na to. Kasi yung maliit na na yan, maliit na yan na parts ay coil yan, coil. So dito, ito yung coil na yan, shorted siya mga ka-DIY, na dito siya nagagaling, no? Napapansin natin, ito yung linya papunta rito sa paan ng ating charging IC. Yan, parang bitak tong IC na to. Yan. Ito yung maliliit na SMD capacitor. Check natin. So shorted. Pati yung mga SMD natin na
non-polar na kapasitor, dapat hindi yan shorted, no? Dito kapag tinester natin ay shorted talaga yung mga maliliit na to. Yan. Baliktaran, may basher, no? Ang gagawin natin ay tatanggalin muna natin tong IC na to. Gamit tayo ng panghinang or hot air para matanggal natin to, no? Okay, so yan ang unang suspected natin. Titingnan natin kung ang matanggal natin yan ay mag-basher pa siya. Pagka natanggal natin tong charging IC, dapat ay wala nang basher na makukuha dito sa coil, no? Or dito sa mismo kapasitor nito. Yan, tatanggalin natin yan. So dito mga ka-DIY, ito kasi yung area nating socket ng battery, no? Dito may pangalang bat. Ibig sabihin na yan ay para sa battery ito. Ito naman ay nakatago, no? Ito yung switch natin kanina, ito. So ngayon ay dahil shorted dyan sa area na yan, tatanggalin muna natin yung charging IC, no? Minsan kasi pagka ganito walang power yung ating Bluetooth speaker, isa sa dahilan ay shorted yung mga charging IC natin. So dito mga ka-DIY ay tapos ko na siyang i-remove, no? So nilinisan ko na dito na part. At kahit paano ay medyo okay na rin siya mga ka-DIY, no? Yan. So dito ay wala nang short sa ating kapasitor na maliliit, no? Yan, dito sa kapasitor. Ito kasi ay charging IC lang naman ito, no? So yan. Bali wala nang short. So wala na siyang shorted. Bali tinanggalan natin yung IC dito na 8 pins na IC. So pagka ganyan mga ka-DIY ay pwede nating testing yan. So ilagay natin yung ating switch ng ating Bluetooth speaker dito sa switch. Yan, no? Napansin nyo ay meron siyang pangalang switch, no? Yan, W. Yan naman S at saka W. Yan ang switch. Ito yan. Yung bat ay para sa battery naman. At ilalagay natin tong switch dito. Lagay mo natin yung switch. So naka-switch on na yan sa ilalim. At yung kanyang battery ito. Lagay natin. Power on. Bluetooth mode. So yan mga ka-DIY. So narinig nyo ba mga ka-DIY, no? Na nag-power on yung ating Bluetooth speaker. Ayan. At kung napapansin nyo dito mga ka-DIY, ay nagkaroon na ng power yung ating Bluetooth speaker. So yun lang mga ka-DIY, no? Yung naging problema dito sa ating Bluetooth speaker. Yung charging IC, no? Yung IC kasi na yun mga ka-DIY ay related yun dito sa ating charger, no? Ayan, dito. So dito nagka-short, no? So ito. Ayan, bali dito sa kumuha ng 5 volts, no? Ito yung ginamit, kaya nag-short. Yun yung nag-shorted ito mga ka-DIY. So kapag ka-shorted ang parts ay hindi yan magpa-power on. Ang gagawin natin mga ka-DIY ay ganito. Subukan natin i-charge muna, no, kung mag-function yung kanyang charger dito sa type C charging area natin. So subukan natin kung kaya ma-charge. So ngayon mga ka-DIY, bali nilagyan ko siya ng charger muna para ma-trace natin, no. Saksak muna natin. Dito mga ka-DIY ay hinang ko muna itong battery para wala siyang power. Pero dapat iilaw yan kung dahil nga wala na tayong IC ay hindi na iilaw, no, yung ating charging. Dito sukatan natin yung output. Tingnan natin kung may makuha tayo. So wala tayong makuha dito sa output ng battery. So yung voltahe ng 5 volts ay dito lang, no, sa kapasitor na to, dahil dito pupunta yung ating 5 volts na charger, yan, no. So balik tayo natin. So hanggang dito lang talaga yung ating 5 volts. Yan, yung 5 volts natin na charger nito ay papasok dito sa ating IC. Dito sa ating charging IC, then i-step up niya para maging 8.2 volts dito sa battery or 8.4 volts, no. Yan, 8.2.
or 8.4 kasi naka-series yung ating battery dito sa loob. So hanggang dyan lang yung ano, kaya hindi makapag-charge, so malulubat pa rin yun yung ating speaker, no, para pagka wala tayong charging IC or wala tayong charging papunta ron sa ano, sa battery. So ngayon ay magagamit ito pero malulubat yan pagkatapos ng lubat, so hindi na yan mag-charge dahil sira yung ating charging IC. So ang gagawin natin ngayon ay i-convert na lang natin yan. Kung napapansin nyo, hanggang dito lang sa capacitor yung ating 5 volts dito. So dito natin i-inject mamaya yan yung ating ano, charging IC, charging module pala mga ka-DIY dito. So hanggang dito lang ating 5 volts, oh. So yan, ang gagawin natin ngayon ay gagamit tayo ng charging module ganito. So ang charging module na gagamitin ko ay 2S 4 amps, pang lithium yan mga ka-DIY, polymer battery, charging module. So ito yung charging module natin mga ka-DIY, no. Ang ginamit ko ay 2S, ibig sabihin ay 2 series. Ang 18650 kasi na mga ganito ay 4.2 volts yan kapag mapuno. Kapag naka-series, ibig sabihin ay tataas ang voltahe, no, magiging 8.4. So iyon ang laman ng battery nga na ganito. Nasa 8.4 volts yan. Dalawang 18650 na ginamit na naka-series. So 2S yan mga ka-DIY, o 2 series. Kaya na ginamit natin dito ay 2S, no, o 2 series. So ang input nito ay yan mga ka-DIY, ang input voltage nito ay 3 to 6 volts. Then yung out niya ay 9 volts or 8.4. So pang 2S kasi ito mga ka-DIY, no. Yan, so ang pangalan nito ay charging module na 2S 4 amps. Ito ay design talaga sa naka-series na battery na 8.4 volts na battery. Pang 8.4 ito. Kasi meron din naman kasing mga single lang na pang 4.2 o pang 4.1 volts. Kagaya nito. 3.7 to 9 volts. So pwede ditong gamitin kasi ito ay may trimmer type. Naka-trimmer, pwede itong i-step up sa 9 volts or 8.4 volts. Ito naman yung isa, yung may trimmer, yan, no. Pagka in-input dito, so i-trimmer nyo para makapaglabas dito ng voltahe na requirement gaya ng 8.4 volts o anong gusto nyo yung voltahe. So ito yung gagamitin natin sa 2S, ito para dito sa charging module. So yan. So ito yung itsura nya. Ito yung ating input. Pwedeng gamitin ng charger, pwedeng dito lang sa ground at saka positive in. Ito yung input ng positive galing charger. Pwedeng isaksak dito charger, pwede dito wire lang. Tapos pagdating naman dito naman yung kanyang positive at ito naman yung negative sa output naman to. Ang dalawa sa output at ito naman yung ating input. So yan ang itong gagamitin natin para pagka pumasok dito yung ating charging at i-out nyo dito, papunta dito sa ating battery terminal dito para magkaroon ng charge. So yan, malimura lang naman ito sa online, no, kapag binili natin. At ito ay malalaman natin kung ano. So may indicator yan kapag buhay, no. Ito, so okay siya, yan, no, okay. So yung CR naman yan yung charging, yung CR charging. Ito naman pagka okay or may power. So gagawin natin ay ganito. Yung BN or input at saka ground ay ilalagay natin dito sa charger. Dito sa capacitor na to kasi dito natin kanina nakuha yung 5 volts, no, pag sinaksakan natin ng charger. So nakikita natin yung 5 volts dito sa coil na to. So makikita natin yung positive at negative dyan ng coil. Yan, so dito na natin inject. Pwede naman ito gamitin yung charging, kaso nga lalagyan ko siya ng wire. Ganito. Lalagyan ko muna siya ng wire. So ito mga ka-DIY, ganito yung ginawa natin, no. So dito natin ilalagay lang sa labas, bitin lang natin dito. O lagyan natin ng magandang pwesto para mapakasya lang natin dito, no. So dito tayo mag-wiring sa in. Ito yung input, itong charger. So yan yung positive at negative. Yung negative natin yung blue. At yan. So baliktad. Ayusin muna natin to. Baliktad, no.
Yan, yung ground natin, ground ay parehas lang, no. So dito tayo sa input, no. Input ay ilalagay natin dito sa ano, sa coil. O sa coil dito sa paano pala? Sa yung in dito sa capacitor. So kanina ito yung positive, ito yung negative sa kabila. So mag-buzzer test tayo. So ito yung negative natin. Ito yung negative natin ilalagay. Yun yung positive naman ito. Dahil pag sukat natin ng voltahe natin dito kanina ay nakakuha tayo ng 5 volts, no. So diyan natin ipapasok yan. So ngayon ay lagyan natin yan ng ano, input na 5 volts. Para sa input natin to sa charger. Ilalagay natin yung input positive, yan, at saka ating negative. Okay. Ngayon, ang output naman ng ating charging module ay ilalagay natin ito dito naman sa may battery, sa ilalim, no, dito sa ilalim ng battery. So kapag nilagay natin dito, so dapat may polarity silang dalawa. Yan. So ito ilagay natin dito. Yan. So ito yung positive sa bandang kanan at bandang kaliwa naman yung negative. Okay. So positive ay bandang kanan. Ito. Okay, so yan. Ngayon ay na-install na natin yung charging module. Ang gagawin natin is lalagyan natin muna na siya ng charger kung mapapailaw natin. So yun mga kadeway, umilaw. Power on. Yun. Boot. So namamatay siya dahil Power on. walang battery. Boot. Yan, walang battery kaya namamatay siya. Power on. Boot. Lalagyan natin yung battery. Power on. Boot. Power on. Bluetooth mode. Yun, nasa charging indicator tayo, yan o. Yan kung napapansin nyo, nagkaroon na siya ng charging. Charge o CR, lumipat na yung ilaw. Kapag binunot natin itong charger, ay mawawala yung charging. Yan. Tapos kapag nilagay natin, yun, charging. So yun lang mga kadeway, no. Yun lang ang problema sa ating Bluetooth speaker. Kapag halimbawa nasira din ito, IC na to, isa, ay pwede nyo i-remove yan kasi kasama rin yan mga kadeway sa charging supply, no. So kahit ito ay masira at yung isa, minsan sa ganito kasing klase ng board ay dalawa sila yan nasisira. Itong dalawa, itong bandang itaas na IC sa charging at ito si ilalim. Pagka tinanggal nyo yan ay okay lang, walang problema dyan. Tapos lagyan nyo ng ganito.
ng charging module. Okay? So yun lang mga ka-DIY, no? So hindi na natin makita dito yung ano, charging. Hindi natin makita dito yung charging, pero goods na yan. Gagana na yan. So yun. Bali, off natin. At saka on natin. Power on. Bluetooth mode. Yun. So, iayusin ko lang ito mga ka-DIY, no? At ilalagay natin sa dating pwesto para maganda naman tingnan. Ito, lalagyan natin ito ng cover o plastic para hindi mabasa or hindi magkakalawagin, or lalagyan natin ng balot ito para safe, no? At hindi dumikit dito sa board sa kabila. So yun lang mga ka-DIY yung ating video, at sana nakakuha kayo ng idea kahit konti dito sa ating binagi sa inyo. At hanggang dito lang ating video mga ka-DIY, at maraming salamat sa inyo panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.